Good evening, everyone. Our verse is from the book of Judges, chapter 6, verse 12. Sabi dito, nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon at sinabi, ikaw magiting na sundalo, ang Panginoon ay sumasa iyo. So, ang verse na to ay parang extension ng topic natin kagabi about the presence of the Lord, na nakakasama mo ang Diyos at magkaroon ng lakas. Dahil ito'y bigay ng Diyos. Lakas na kailangan natin, na kung ano yung tinawag ng Diyos na gawin mo, nung magpakita ang anghel ng Panginoon kay Gideon at sinabi niya na ang Panginoon ay sumasa iyo. So, itong panahon na ito ni Gideon, yung panahon na pinapahirapan sila ng Midianita at lahat ng ani nila ay kinukuha, yung mga hayop at lahat ng mga pag-aari nila, mga trigo, at sobrang inaapi sila ng mga Midianita. Kaya si Gideon ng panahon yun, naggigiik siya ng trigo. Kaya natanong niya sa Panginoon, dahil kung bakit gano'n ang nangyayari sa buhay nila. Dahil sa ginagawang inaapi sila ng mga Midianita, dahil patago silang naggigiik ng palay. At baka samsamin ng mga Midianita at kunin lahat ng mga pag-aari nila. So, sa pagkakataong yon, nagpakita ang Diyos kay Gideon sa pamamagitan ng anghel. Sa pamamagitan ng angel of the Lord, sabi nun, magiting na sundalo, ang Panginoon ay sumasa iyo. Kasi minsan, tinatanong niya, lalo pag nahihirapan siya, ang tanong niya, Lord, kung talagang sumasa amin ka, bakit ganito yung kalagayan namin? Bakit hindi kayo gumagawa ng mga himala? Gaya ng ginawa nyo noon, nang ilabas nyo sa Egypto ang aming mga ninuno. Ayon na rin sa mga kwento nila sa amin. Bakit ngayon pinabayaan nyo kami, Panginoon, at ipinapaubaya sa mga Midianita? So, noon kasi maraming miracles noon. Nung pinalaya sila ng 10 bayan, 10 salot na pinadala nila sa Egypto. At meron pang paghati sa dagat nung pinalaya sila sa Egypto. At meron pang tinapay na nahuhulog sa langit at sinustain nila yung bayan sa disyerto. Meron pang karne in the form of pugo. At pinapakain ng Diyos yung kanilang bayan sa disyerto. Pinapainom ng tubig. Mula dun sa bato, umaagos yung malinis na tubig. Kaya't napakaraming miracles noon. Kaya sabi ni Gideon, bakit wala na ngayon? So, marahil, yun yung pakiramdam ni Gideon na nung panahon ni Moses, pinalaganap niya yung miracle, pero dapat sa panahon din nila. Kaya gusto mo pa rin yung maranasan yung katulad nung paghati ng dagat. Pero ang miracle ng Diyos ay hindi laging yung mga panahon na immature tayo, naghahanap tayo ng miracle. Kahit nga sa pag-worship lang, gusto natin, kinikilabutan pa tayo at meron pa tayong pagtayo ng balahibo. Kasi parang gusto mong ma-feel yung presence of God. Pero minsan hindi ganon. Kahit may miracle o wala, kahit may supernatural o wala, kapag ikaw ay yung katulad ng nasa tabing dagat ka na
naririnig mo yung waves at nararamdaman mo yung sariwang hangin, yun yung pagkilos ng Diyos sa'yo. Hindi mo na kailangan ng supernatural. Yung normal na nangyari sa'yo, kahit yung paghinga mo, natural na. Minsan kasi tine-question natin kung ano yung pwedeng himalang mangyari sa ating buhay. Pero, yung mga nangyayari sa atin sa araw-araw, yung pagsikat ng araw, yung pagising pa lang natin sa umaga, healthy ka, at nandyan yung pamilya mo, pagkilos ng Diyos yon sa buhay mo. Hindi mo kailangan ng miracle all the time. Sometimes, immature Christian, minsan, yun yung nakakalimutan natin Yung normal na nangyayari sa buhay natin araw-araw. Na, kadalasan, ang immature yan ng pananampalataya ng mga Kristiyano katulad natin. Kasi, dapat nananampala tayo at nasasatisfy tayo kahit hindi natin nakikita yung mga pangyayari. Katulad ng mga nangyari sa Bible nung panahon nung kay Moses, kahit hindi pa nangyari yon, yung nasasatisfied ka na kung ano yung nangyayari sa buhay mo, paggising mo pa lang, yung humihinga ka, hindi mo kailangan ng oxygen. So, katulad ng hangin na nararamdaman natin, at lahat ng may likha ng Diyos na hindi natin nakikita pero pinapaniwalaan natin na may Diyos, na mapalad tayo kasi dapat maniwala tayo na si Jesus Christ namatay para sa atin. Tayo mga kaaway ng Diyos, dapat parusahan, pero sinugo ng Diyos si Jesus Christ para mamatay doon sa krus at ikapapatawad ng ating mga kasalanan upang magkaroon tayo ng panibagong buhay. And that's the gospel, mula sa pagiging kaaway at naging anak tayo ng Diyos at naging tagapagmana, na lahat ng mamanahin ni Jesus Christ, mamanahin din natin. At yun yung pinaka matinding miracle na na-experience natin. Mula sa pagiging kaaway, ginawa kang anak ng Diyos. Inibig, minahal, at binigyan ng buhay na walang hanggan. So, yun yung pinaka-greatest na parang dakila ng ginawa ng Diyos para sa atin, sa buhay natin. So, doon pa lang, kailangan masatisfied na tayo. So, hindi na dapat natin hanapin na kung ano yung mga the best na nagawa ng Diyos sa buhay natin. Dahil doon pa lang, dapat makontento na tayo at maniwala tayo na may Panginoon na sumasa atin. So, yun lamang po. God bless everyone.